my beloved Boss Mike Cervera. Unahin na natin to mga kababayan. Etong kampo ni Digong. Ano na nangyari mga kababayan? Eto na, pasok! Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng administrasyon. Ayan pala yun! Sabi mga kababayan, wala daw silang makinarya. Ano na yun? Sabi naman nila, siyam pa lang, naging siyam na sila, dating 8. Kasi takot sila sa 8 inidoro. Diba? Ngayon, siyam na mga kababayan, dinamay pa to. Akala nila kasi may tulong to. Mga kababayan ko, tingin ninyo, may tulong ba si Vic Rodriguez sa kanila para mapanalo? Malabo ho yan mga kababayan. Baka umaasa sila sa mga pinagsasabi niyan. Kingmaker daw yan eh. O baka sakali. Oo, maging senador silang lahat sa tulong ni Vic Rodriguez. Ay, asa pa kayo. O, tuloy. Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Ayan na nga ba, sakit na sakit sila dyan mga kababayan. Hindi ko alam. No? Bakit ba kayo nasasaktan dyan? Parang pinibili lang kayo ng suka. Kayo agad? Kayo naman. Hindi ba pwedeng si kapitan? Hindi ba pwedeng si mayor? Hindi ba pwedeng si congressman? Hindi ba pwedeng si gobernador? Kayo agad? Alam nyo, masyado kayong sensitibo palibasa gawain ninyo. Yung mga tirada nyo, bumabalik sa inyo. Ano? Bumanat ang Pangulo, sakit na sakit kayo. Parang nag-deliver lang kayo ng suka, sabi. Tapos ano, tumingin kayo agad sa salamin. Bigla nyo na pagtanto, tama si Pangulo. Diba? Pero ninyo mga kababayan, narinig nilang lahat. Biglang tumingin sila sa salamin, mga kababayan. Ang tingin nilang sa salamin ng ganyan, no? Tama nga yung sinabi ni Pangulo. Ay, sige tuloy. Napakasakit po, pakinggan na. Allah, sabi ko sa inyo eh, sakit na sakit si Bato eh. Bato, aminin mo na. Sa totoo lang eh, mukha ka namang kargador talaga. Tibo ba? Ako mga kababayan, nagsasabi ko ng totoo. Ito yung pagkakaunawa ko at pagkakatingin ko rito. Nasasaktan siya. Totoo naman eh. Tignan nyo itsura. Mukhang kargador sa Divisoria. Bakit ka nasasaktan? Kung ako sa inyong ingiti nyo na lang. Kita mo naman yung katawan mo. Parang batak na batak ng ano. Batak na batak doon kakabuhat ng dato puti. Diba? Ayan. Salamin ka kasi. Nasasaktan ka kasi agad eh. Napakasakit po, pakinggan na. Kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Kita nyo, wala naman binanggit si Pangulong PDP. May binanggit pa si Pangulo, yung kandidato ng PDP. Ang daming partido tumatakbo. Paano na yung partido ng Makabayan Black? Paano na yung partido nila Lenny? Tinako mo bigla eh. Yung kay Pangulong Bongbong Marcos, bato-bato sa langit, ang tamaan, kalbo, nagalit. Ay! Di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bato-bato sa langit, ang tamaan, kalbo, nagalit. Yan po yun. Talay. Anong tingin nyo kaya tumihin nyo? Huwag mong ituro yung iba. Ikaw lang. Yung sarili mo lang. Yung sarili mo lang. Bato! Nagtuturo ka na naman ng kamukha ko. Iyan mo muna sila. Ikaw yung nandyan nagsasalita. Yung sarili mo, pagtanggol mo. Pagtanggol mo sarili mo! Hindi kayang ipagtanggol kaya magtuturo na lang ng iba. Ay!
Magtuturo ng iba, mga kababayan. Oh. Bira. Wala namang binanggit ang Pangulo kung sino mga kandidato at kung sinong partido. Diba? May tinukoy ba yung Pangulo? Bakit? Apektado kayo? Naapektuhan kayo sa sinabi ni Pangulo? Ay, okay ninayo. Nagnanang kayo. Awan mo't yung pagbaga nga nagnagan. Awan mo't yung pagbaga nga partidos. Yung baga nga road na PDP ka padapa. Awanan. Ano ba sabi ni Pangulo? Parang sinabi lang, yung iba dyan ay parang pinulot lang na nagdi-deliver ng suka. Ustumat. Di ba? Totoo naman mga kababayan, ano? Totoo naman yung sinabi. Galit ko, galit na galit ko mga kababayan. Nagtuturo pa eh. Eto, tingnan ninyo. Isa. Na madumihan ng dugo. Ito pa. Todo tanggol na siya. Okay. Pinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay. Kasyo mga kababayan, sabi niya mga kababayan, di bali nang madumihan ang kamay ko ng dugo, basta ang aking mapatay ay ang mga magiging dahilan ay yung masasamang tao daw. Kasyo nga, hindi masasamang tao. Yung libo-libong mga pinatay ninyo, hindi masasamang tao. Hindi porket adik, masamang tao na. Maraming adik, mabubuti yan. Nagkaroon lang ng problema, naging biktima ng droga. Tandaan nyo yan. Ano kailangan? Abay, gamutin lang. Sapagkat yung kanilang nararanasan na nangyayari sa kanilang yan, hindi basta-basta yan at hindi biro yan. Ang kailangan ho dyan, kaya nga mayroong may mga rehabilitation center para doon dalhin, hindi dalhin sa sementeryo. Ay, nako, napakatanga ng kalbo. Oo, mga kababayan, maniwala kayo. Kita nyo, abay pinagmalaki pa. Bakit hindi nyo sagutin? Yung mga taong nagrereklamo, dinimanda na kayo doon, saan? Sa ICC dahil nakikita nila na wala silang pag-asa nung panahon ninyo pag sila'y nagreklamo. Di po ba? Tuloy. Pinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen. Kita nyo yung kanyang propaganda at naratibo. Siya ay bayani na. Dahil daw siya, mga kababayan, ay kapatay na ng mga masasama. Kung ano sinasabi nito Di po ba, mga kababayan, ito lang yan. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino ho ang mga drug lord na pinagpapatay nila? Sige nga, meron ba kayong kilala? Sino ho? Nasa na si Peter Lim, Michael Yang, at marami pang ibang incheck na naging drug lord. Napatay ba, hindi ba't biglang pinatakas nila? Yung ba yung sinasabi niya? Para naman sabihin ng mga mangmang na naniniwala sa kanila, pumatay tayo ng iba. Patayin natin yung mga wala ng kakayanang magdemanda. Para lang sa ganun, wala tayong magiging kaso. Yung mga maliliit na tao, yun ang patayin natin. Putik na yan, mga kababayan, yung katwiran na yan. Alam nyo, pang tanga lang. Pang bobo lang, mga kababayan. Wala man drug lord, kundi mga mabababa. Yun na nga, Iris Joy. Tama kayo dyan. Tuloy. Gagawin ko po yung itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Gagawin daw niya yun. Sa mga uto-uto, tatanga-tanga, boto nyo yan. Pag hindi nyo binoto yan, baka kayo tagain yan. Di ba? Mga kababayan ko, kayo nang bahala dyan. Malapit ng halalan. Ilang buwan na lang. February, March, April, May. 3 buwan na lang, mga kababayan, saglit na lang yan. Sabi nga nila 3 kembot na lang. 3 kembot na lang, halalan na naman. At inaasahan ang boto nyo yan. Kaya yan, lahat gagawin yan. Kaya nga pati pagiging anti-China,
ginagawa na niyan. Oh. Nagets nyo ba, mga kababayan? Yan po yun. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.